Hello guys! Happy Christmas season! So, September na, Burr months na. So, eto na ang tanong ng sangkatauhan. Ito ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, right? Ang Christmas, ang Pasko. So, sino si Hesukristo? Yon ang tanong ng lahat. So guys, ito ang sagot. Hindi gaya ng katanungang mayroon bang Diyos? Iilang tao lamang ang nagtatanong ng sino si Hesukristo. Dahil halos lahat ay kumikilala na si Jesus ay totoong taong nabuhay at nanirahan sa bansang Israel 2,000 taon na ang nakararaan. Nag-uumpisa ang pagtatalo-talo kapag ang talakayan ay may kinalaman sa uri ng pagkatao ni Jesus. Halos lahat ng mga pangunahing relihiyon ay nagtuturo na si Jesus ay isang propeta, mahusay na mangangaral o taong makadiyos. Subalit ang banal na kasulatan ay nagpapahayag na si Hesukristo ay higit pa sa isang propeta, mabuting guro o taong makadiyos. Sa kanya aklat na Mere Christianity, sinulat ni C.S. Lewis ang ganito: "Sinisikap kong pigilan ang sino man sa pagsasabi ng ganitong kahangalan tungkol kay Hesukristo. Handa kong tanggapin na si Jesus ay isang dakila at marangal na mangangaral, ngunit hindi ko tinatanggap ang kanyang pagpapakilala sa sarili bilang Diyos. Iyan ang isang bagay na hindi nararapat sabihin. Ang isang pangkaraniwan lamang na tao na nag-aangkin ng gaya ng mga ipinahayag ni Jesus ay hindi kailanman maaari maging dakilang guro. Maaaring nasisiraan siya ng bait, katulad ng pagsasabi na siya isang malasadong itlog, kundi man siya isang diablo ng impyerno. Kailangan mong mamili. Maaaring ang taong ito ay ang anak ng Diyos, o kaya na may isang baliw o masigit pa sa baliw. Sabihin mo na isa siyang hangal, duraan mo siya at patayin o magpatira pa ka sa kanyang paanan at tawagin siyang Panginoon at Diyos. Ngunit huwag nating palampasin ang walang kabuluhang pagturing kay Jesus bilang isang dakilang mangangaral lamang. Ang pagpili kung papaano natin kikilalanin si Jesus ayon sa ating pananaw ay isang bagay na hindi niya pinahintulutan." Correct. Hallelujah. Kung ganoon, sino si Hesukristo ayon sa pagpapakilala niya sa kanyang sarili? Sino siya ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan? Una, tunghayan natin ang sinabi ni Jesus sa Juan 10:30. "Ako at ang Ama ay iisa." Sa biglang tingin, tila hindi ito pag-aangkin na siya ay Diyos. Subalit, suriin natin ang reaksyon ng mga Hudyo. According to John 10:33, sabi nila, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos." Sa harap ng mga Hudyo, walang alinlangang inangkin ni Jesus na siya ay Diyos. Sa sumunod na mga talata, hindi tinuwid ni Jesus ang mga Hudyo sa kanilang pagkaintindi at sinabing, "Hindi ko inaangking ako ay Diyos." Pinatunayan sa talatang ito na tunay na si Jesus ay Diyos ng kanyang sabihin, "Ako at ang Ama ay iisa." John 10:30. Ang Juan 8:58 ay isa pang patunay sa pagka-Diyos ni Hesukristo. Tumugon si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo," according to John 8:58, "bago pa ipanganak si Abraham, ako'y ako na." Muling kumuha ng mga bato ang mga Hudyo at tinangkang batuhin si Jesus. Ang pahayag ni Jesus ng kanyang pagkakakilanlan bilang "ako nga" ay tuwirang paggamit ng pangalan ng Diyos sa lumang tipan, according to Exodus 3:14. Bakit kailangan batuhin ng mga Hudyo si Jesus kung wala siyang sinabi sa paniniwala nila ay pamumusong sa pangalan ng kataas-taasang Diyos? Ito ay sinasabi sa Juan 1:1. Ang salita ay Diyos. At sa 1:1:14 naman ay ito ang sinabi, ang salita ay nagkatawang tao. Ito ay maliwanag na indikasyon na si Jesus ay Diyos sa anyong laman. Ang alagad na si Tomas ay nagpahayag tungkol kay Jesus ng ganito sa Juan 20:28, "Aking Panginoon at aking Diyos," sabi ni Tomas. Si Tomas ay hindi nagkamali dahil hindi siya sinaway o itinama man ni Jesus, di ba? Nababasa natin ito ron sa Biblia. Inilarawan ni Apostol Pablo ang Panginoong Jesus ng ganito. Sa Titus 2:13 o Tito 2:13, "Ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo." Ganito rin ang sinabi ng Apostol Pedro sa 2 Peter 1:1, "Ang ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo." Ang Diyos Ama ay nagpapatotoo rin sa pagiging Diyos ni Jesus. According to Awit 45 verse 6, "Ang iyong trono o Diyos ay mananatili magpakailanman.
at ang katuwiran ay mangingibabaw sa iyong kaharian. Ipinahayag sa mga hula ng mga propeta sa lumang tipan ng pagiging Diyos ni Jesus. Sa Isaiah 9:6 sabi rito, para sa atin isang sanggol na lalaki ang isisilang, according to Old Testament, at siya, prophecy na to sa pagdating ni Jesus sa New Testament. At siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya nga tulad ng pangangatwiran ni C.S. Lewis, ang paniniwala kay Jesus bilang isang mabuting guro lamang ay isang bagay na hindi dapat ipagwalang bahala. Bagkos maliwanag at walang pangingiming inangkin ni Jesucristo na siya ay Diyos. Kung hindi siya Diyos, siya ay sinungaling. Sa makatuwid, hindi siya propeta, hindi mabuting guro at lalong hindi siya makadiyos. Sa kanilang pagnanais na ilayo ang mga tao sa katotohanan patungkol sa mga pahayag ni Jesus sa kanyang sarili, itinuturo ng mga modernong scholar na ang tunay na Jesus na sa kasaysayan ay hindi inangkin ng maraming hula at pagpapakilala sa banal na kasulatan patungkol sa kanyang katangian bilang Diyos. Sino tayo para mga tuwiran tungkol sa mga salitang ipinahayag ni Jesus at sa mga salitang hindi niya sinabi ngunit di umano ay nakasulat? Papaano mangyayari na ang mga modernong scholar na halos 2,000 taon ang agwat sa kapanahunan ni Jesus ay magkakaroon ng mas malawak na pananaw at kaalaman kaysa sa mismong mga tagasunod na kasakasama niya sa naglilingkod sa kanya at tinuruan niya? Mababasa natin sa Juan 14:26 ito. Bakit ba napakahalaga ang katanungan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan kay Jesucristo? Bakit makabuluhan at tiyakin kung si Jesus nga ba ay tunay na Diyos o hindi? Ang pinakamalaking dahilan kung bakit kailangan tanggapin na si Jesus ay Diyos ay sapagkat kung siya ay karaniwang tao lamang, ang kanyang kamatayan ay hindi sapat na kabayaran upang tubusin ang kasalanan ng buong sanlibutan. 1 John 2:2. Mababasa natin ito ron. Tanging Diyos lamang ang may ganap na kakayahan upang bayaran at iligtas ang tao sa walang hanggang kaparusahan sa kasalanan, according to Roma 5:8 and 2 Corinthians 5:21. Kailangang Diyos si Jesus upang maging ganap ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kinakailangan din na tao si Jesus upang danasin ang kamatayan na siyang kabayaran ng kasalanan according to Romans 6:23. Ang kaligtasan ay matatamo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang pananampalataya sa pagka-Diyos ni Jesus ang tanging daan tungo sa kaligtasan. So, ang pagka-Diyos ni Jesus ang siyang dahilan kung kaya't buong katotohanan niyang ipinahayag sa Juan 14:6 or John 14:6 na, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko," sabi ng Panginoong Jesucristo. So guys, nalaman natin dito kung ano talaga ang nature, ang kalikasan ng Panginoong Jesus. Siya ay Diyos. Siya ay nagkatawang tao. Siya ang salita. Siya ang buhay. Siya ang dakilang pastol. Siya ang tinapay ng buhay. Marami pang iba na mababasa natin sa Juan o sa John, sa Book of Juan. Mababasa natin ito sa pagkatapos ng Matthew, Mark, Luke. Tapos yun, Juan na, John. So, kung gusto pa nating malaman ang mga bagay-bagay tungkol kay Jesus, kasi ito'y makapangyarihan, magagamit natin ito sa buhay natin sa araw-araw na ginagawa natin. So, kung malalaman natin kung sino si Panginoong Jesucristo, magkakaroon ng kapangyarihan ang pangalan niya, ang Panginoong Jesus, at ang lahat ng ginawa niya noong unang panahon sa mga tao sa sanlibutan. At malalaman natin kung sino ang Diyos sa daigdig na ito. Ang Diyos Ama ba? Ang Holy Spirit ba? Si Satanas ba? Ang mga anghel ba? O ang mga propeta, ang mga guro? O ang mga religious leaders na tinuturing natin? So malalaman natin kung babasahin natin sa dakilang banal na kasulatan sa Biblia kung sino talaga si Panginoong Jesus. Malalaman natin dito at mapapakawalan tayo sa mga katotohanan na malalaman natin. Okay guys? So that's it for now. Yun lang, and happy viewing for me tonight and today. And thank you nga pala sa nag-view, sa nanonood, cause malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo.
kung ano man ang nagbabandage sa'yo sa sin o sa kasalanan. Okay? So, pag nalaman mo ito, I pray, O God, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, na mapakawalan ka sa lahat ng tanikalang bumabalot sa iyo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, sa moment na ito at nasabi ko ang katotohanan galing sa Biblia tungkol kay Jesus Christ o sa Panginoong Hesukristo. Okay, guys? So, ang ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. So, dumating si Satanas sa mundo, ngunit wala siyang laban sa anak ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ang nag-isa at bugtong na anak ng Diyos na nagligtas sa atin sa impyerno at magliligtas sa atin sa araw-araw na kasalanan na mangyayari sa atin while we are still alive here on earth, habang namumuhay tayo sa mundong ito ng buhay. So, dapat siyang paglingkuran, dapat siyang purihin, dapat siyang sambahin, dapat siyang itaas sa karangalan. So, mababasa natin yan sa Bible, kung ano ang dapat gawin kay Jesus Christ. Sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Hindi mo siya dapat sambahin na may ribulto, na may larawan, ng may imahe, cause hindi yun iniutos ng Diyos. So, sambahin siya sa espiritu na walang nakikita habang nagpipray ka, at sa katotohanan. Ibig sabihin, katotohanan, yung mga katotohanan nakalagay sa Biblia, hindi yung Jesucristong gawa-gawa lang ng utak natin o ng mga isip natin, ng mga tao. Okay, guys? Siyempre, kung ano yung nakalagay sa Bible, yun susundin natin. Okay? So, that's it for now. And siguradong defeated na si Satan, cause marami ang harvest na darating. Hallelujah! Great harvest ng mga souls o kaluluwa ng tao na mapupunta sa langit at makakawala sa impyerno. Hallelujah! Sa sumpa ng kaaway si Satanas. So, that's it, guys. That's all for now. This is Mommy Yang wishing you the best in life. Mwah! And see you on Christmas and New Year. And malapit na naman ang bagong taon. And sana kaharapin natin to ng may lakas galing sa Panginoong Jesus, sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! So, bye for now. See you next time. Bye! Good evening!